kaigsunan, sa ato ang message karon, sa ato ang lecture, the pericope or the pericope of Isaiah 26 verse 1 to 21. Siguro dili gyud mo kanang kuhaan ni kung dili na ko mapasabot magkaigsunan kung unsa ning pericope. Tama dili? Tama mga kaigsunan. Before siguro kung padayon magampo ta. Langit po medyo sa mahana mo, niningatak na amo ang gipangayo ang ibuang presensya o banimi, giyahimi, imong balang espiritu mo kunsat tagusan na mo, amo masabtan amahan ang ibong mga mensahe gikan sa Isaias kapitulo 26 versikulo 19. Focus na verse. Salamat o Diyos sa ikaw magatubag sa pag-ampo. Ito gyan naman imong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay mga kaigsunan. The pericope of Isaiah 26 verses 1 to 21. But anyway, daan ko nagingon unsa ang pericope. Bantay ha? Take note mga kaigsunan ha. Pericope. Kamu daw pwede ninyo malitok. Pericope. Pericope. Ay okay. Ang uban mga kaigsunan yung sila pericope. Kay pericope, pero actually ang pronunciation niya is pericope. Ang pericope mao ang usa ka pinili nga bahin sa usa ka teksto. Naa gidayo kasagaran gikan sa balang kasulatan nga naglangkob og usa ka kompletong hunahuna o coherent nga unit nga angay basahon sa publiko. Ang pulong gikan sa Griego nga pericope nga nagpasabot og pagputol or excerpt mga kaigsunan. Ang pericope na sa klarong sinugdanan, na sa klarong katapusan. Ako na siya mas ipa-elaborate karon mga kaigsunan. Usara ka pangunang tema o mensahe. Pwede basahon nga kumpleto ang kahulugan bisan walay laing teksto. Naay mga pananglitan sa gitawag nato og pericope mga kaigsunan. Lucas kapitulo 15 bersikulo 11 ngadto sa 32. Unsa man ning naa sa Lucas ato daw tan-awon mga kaigsunan. Balag og binyo kaayo makuha tanan, importante na lang gyud mo'y makatunan mga kaigsunan. Kaysa amo ang klase wala man gyud nako nakuha tanan, pero at least na ako'y nakatunan ug mao po nagipahinumdum sa among professor mga kaigsunan. Chapter 15 sa Lucas versikulo 11 to 32. Okay, nagisgot siya sa the parable of the lost son. Asa sa nagisgot? The parable of the lost son. Ang nganong makonsider man nato ang the parable of the lost son, usa siya ka pericope tungod kay usa siya ka section of the story nga naa siya gyoy kanang pwede siya makastand ba sa iyaha lang kaugalingon. Sa laing bahin na po'y gitawag mga kaigsunan diri sa Salmo kapitulo 23 versikulo 1 ngadto sa 6. Sa ganang Salmo 23 mga kaigsunan 1 to 6, si Jehovah mo'y akong magbalantay, and then so on. Kana siya mga kaigsunan, dili na nimo siya pwedeng bulagon, isa na siya ka pericope. Ang Isaiah 26 1 to 21, ako ana siya nga study mga kaigsunan. Diri ang ako ang focus. Isaiah 26 1 ngadto sa 21. Kung atong lantawon mga kaigsunan, ang 26 apil siya sa gikan siya sa 24 to 27. Wala say gitawag na siya mga kaigsunan og the Isaiah Apocalypse. Unsa may buot pasabot sa Apocalypse? Ang Apocalypse mga kaigsunan is revelation. Unsay meaning sa Apocalypse? Revelation or gipadayag. So buot ipasabot dinhi sa libro sa Isaiah, especially 24 to 27, pinadayag din siya. So buot ipasabot na ay nindot kayo nga mensahe
ang Ginoo mga kaigsunan base niini. 24 to 27. Ako balikon, ang akong study nag-focus lamang sa chapter 26. Now, atong tanawon mga kaigsunan ang chapter 26, 1 to 21. Gitawag na siya og amo ni siya general section sa akong study. Unya mga kaigsunan, diri na dayta sa demarcations of pericopes. Unsa ka dining demarcation? Meaning putol-putulon, bahinon. Atong tanawon mga kaigsunan, unsa man pila ka pericopes naa sa chapter 26. Kay kagay na nagingon ko nga ang Lucas 15:11 ngadto sa ubos nagisgon sa the parable of the lost son. Usa sa ka story, usa sa ka section nga dili gyud nimo siyang pwedeng kana bitaw makahimo siya sa pag-stand kay naman say one story unya napod say lesson nga makuha. Now, Isaiah 26:1 to 6. Gitawag na sa first pericope. Usa siya ka section. Ako basahon mga kaigsunan ha. 26 verse 1 to 6. In that day, this song will be sung in the land of Judah. We have a strong city. God will appoint salvation for walls and bulwarks. Open the gates that the righteous nation will, which keeps the truth may enter in. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for in Yah the Lord is everlasting strength. For he brings down those who dwell on high, the lofty city, he lays it low. He lays it low to the ground. He brings it down to the dust. The foot shall tread it down, the feet of the poor, and the steps of the needy. Nganong gitawag sa mga kaigsunan og first pericope? Tungod kay kung imong tanawon ang verse 1 to 6, mausas siya mga kaigsunan sa mensahe, the song of the strong city. Ang iyang message mga kaigsunan, the song of the strong city. Anyway, naay background mga kaigsunan na gusto na ko ipabot na ninyo unya. Kung nganong grabe man gyud ang pag-awit sa katawhan sa Ginoo nganong unsa man ning strong city, asa man siya nagrepresent. But anyway mga kaigsunan, pag picture, pag video gani ni Brother Rundi sa inyo, smile mo kay makita man ni dito sa Ayas. Makita man ni sa Ayas. Brother Rundi, okay? No, smile mo mga kaigsunan ha. So makita ni siya sa Ayas, makita ni sa professor unya, i-post po na ko sa Facebook. Okay ra. So, ikaw ni mga kaigsunan. Nganong itawag siya kanta sa husgan nga syudad. Oh. Sa ikaduha mga kaigsunan, ang second pericope or second section sa Isaiah 26, makita siya sa verse 7 ngadto sa 10. Separate ni siya mga kaigsunan, naapod sa message tagsa-tagsa. The way of the just is uprightness, o most upright. You weigh the path of the just. Yes, in the way of your judgment, so di lang ninyo mga kaigsunan diya sa inyo hapong mga binisaya na Bible, O Lord, we have waited for you. The desire of our soul is for your name, and for the remembrance of you. With my soul I have desired you in the night. Yes, by my spirit within me, I will seek you early. For when your judgment are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. Verse 10, let grace be shown to the wicked, yet he will not learn righteousness in the land of uprightness. He will deal unjustly and will not behold the majesty of the Lord. But tayo mga kaigsunan, ang verse 7 to 10, kaganiha, the song of a strong city. Diniha is the way of the righteous. Ang pagkinabuhi ba sa usa ka matarong. Ako ni siya unyang hatagan o emphasis mga kaigsunan nganong gitawag siya
strong city, the song of the strong city. Ikaduha is the way of the righteous. Ikatulo mga kaigsunan, communal prayer. The third pericope of Isaiah chapter 26 verses 1 to 21. Unsa ikatulo? Communal prayer. Unsa man ang communal prayer? Hinius sa mga pag-ampo. Kini atong gihimo karon is communal worship or corporate worship. Ang katawhan sa Israel mga kaigsunan according to Isaiah na sila gitawag chapter 26 verse 11 to 15 communal prayer. Ako basahon mga kaigsunan 11 to 15. Lord, when your hand is lifted up, they will not see, but they will see and be ashamed for their envy of people. Yes, the fire of your enemies shall devour them. 12. Lord, it is a prayer. Lord, you will establish peace for us, for you have also done all our works in us. 13. O Lord our God, masters beside you have had dominion over us, but by you only we make mention of your name. 14. They are dead, they will not live, they are diseased, they will not rise. Therefore, you have punished and destroyed them and made all their memory to perish. 15 mga kaigsunan, you have increased the nation, O Lord. You have increased the nation. You are glorified. You have expanded all the borders of the land. So, kung atong nabantayan mga kaigsunan, gibalik-balik ni Isaiah ang pulong, O Lord. Tungod kay nining tungura ang Israelites, grabe gyud nilang pag-ampo sa Ginoo. Sila yung tanan ang pangutana, nganong grabe man gyud nilang pag-inampuhay gyud. Nganong naghihilak naman ni sila mga kaigsunan sa pag-ampo. Nakasulay pa mo nga kana bitaw nag-ampo mo nga grabe gyud ninyong dangoy-ngoy. Nabaghilakan gyud ninyong Ginoo ba? Actually, mao ni siya mga kaigsunan ang nahitabo sa Israelites. Mao nang ang verse 1 ang sa pericope number 1, the song of the strong city. Second, the way of the righteous. Third mga kaigsunan, communal prayer. Number verse 16 to 19. Mao ni siya ikaupat nako nga pericope mga kaigsunan sa kong study. Lament and resurrection promise. Bantay mo mga kaigsunan. 16. Lord, in trouble they have visited you. You poured out a prayer when your chastening was upon them. As a woman with child is in pain and cries out in her pangs when she draws near to the time of her delivery, so have we been in your sight, O Lord. We have been with child, we have been in pain, we have as in where brought forth wind. Batay mga kaigsunan kung sa inyong Binisaya, mas maklaro igsuon nga ingon pa si Isaiah, ang katawhan sa Israel nagsabak, mura ka ng babae ba nga nagsabak. Unya, hapit na yung mga anak. Ako dili ko ka-relate mga kaigsunan sa babaeng mga anak kay lalaki manggo. Pero atog yung nanganak ang akong asawa nga 2 days na nag-labor. Kay ngon ko, di gyud siguro gyud lalim kay tinigtan-aw na ko sa naong sa kong asawa, gubak mo gyud kaayo gyud. Hilak gyud sa mga kaigsunan. Video call me, hilak gyud sa sakit gyud kay gyud. Pero you know what? Binhi mga kaigsunan sa Isaiah verse 16 to 18. 18 pa na itong iba sa wapang 19. Ang babae nga nagsabak sa diha nga nanganak hangin ray gawas. Di ba makita ninyo na diya sa inyong Bible? Hangin ray gawas. Unsa kay put pasabot ana? Unsa man sa literal or symbolical? Sunod mga kaigsunan, verse 19. Your dead shall live together with my dead body. They shall arise, awake, and sing. You who dwell in dust, for your dew is like the dew of herbs,
and the earth shall cast out the dead. Muna sa ang ikaupat mga kaigsunan, paghilak ug saad sa pagkabanhaw. Katapusan na perikope sa Isaiah 26. Makita mga kaigsunan sa verse 20 to 21. Gitawag sa eschatological hiding. Sa katapusan ng mga adlaw sa panahon, igsuon adunay pagtago. Pero kini nga pagtago mga kaigsunan, iya kini sa mga katawhan sa Ginoo, taguan ang katawhan sa Ginoo. Kay ganuan, panahon ni siya mga kaigsunan sa 7 plagues. Connection siya sa Isaiah. Unang nindot yung kayo ang libro sa Isaiah mga kaigsunan. Unsa sa verse 20, come my people, enter your chambers, and shut your doors behind you. Hide yourself as it were for a little moment until the indignation is poured. Kabantay mo, sa una bitaw mga kaigsunan sa pandemic, ginagamit ko ni uso kayo ni ka-verse mga kaigsunan. Kaya sa ito tapos pa ng pandemic, dili ka pwede mo gawa sa imong balay. Kaya na ay panahon. Pananglit siguro kamo, matubog bansalan. Unsang adlaw siguro, Webes, Lunes, kuya, kuwan pagyod, kaya mo sa ngalan na ng napagyoy, sa itong pass, color, di ba, color coding mo na siya, by puro, barangay, city, ganana. So, pero kadaghanan na agad sulod sa balay, dahil mahado ganitag, naay mo bisita, musulod kay basin naay COVID. So, ginagamit ni siya nga verse igsoon, verse 21, chapter 26, verse 21, come my people, enter your chambers, and shut your doors behind you, hide yourself as it were for a little moment, until the indignation is past. For behold, the Lord comes out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth will also disclose her blood and will no more cover her slain. Now mga kaigsunan, asa man niini ang akong perikopi? 5 man isa ka perikopis. Ang akong perikopi mga kaigsunan naa sa verse 16 to 19. Ikaupat nga perikopi. Kung atong lantawon igsuon, ang verse 19, 16 to 19, ako siyang natunan mga kaigsunan nga kini ay gid pong magtuon gyud ta sa Bible. Importante kayo nga atong tun-an ang genre. Unsa ni ang genre mga kaigsunan? Kung mutan-aw ta igsoon sa music, kinsa namay mga maayo kay diri mo piano o guitar siguro? Unsa gay nang genre? Kanang jazz to rock, kanang hip hop genre, naa na sa genre mga kaigsunan, kanang mga folk dances. Sa folk food mga kaigsunan, sa mga salida sa napoy gitawag og comedy, napoy horror, action, romance, science fiction. Sa Bible mga kaigsunan, natay gitawag og poetry, naay drama, ug naa po'y mga short stories. Napangutan na mga kaigsunan, unsa may genre sa Isaiah chapter 26. Kining akong study, especially verses 16 ngadto sa 19. Unsa man siya? Poetry, narrative or stories, or prophecy. Mga kaigsunan, ang tubag dual. Poetry, meaning symbolic, naa sa verse 16 to 18, symbolical. Babae, nagsabak, pero pagpanganak, unsa gay ni gawas? Hangin.
So symbolical. Panuhot. Symbolical. Pero ang verse 19, literal. Prophecy. Tinuod nga mahitabo. Dara mga kaigsunan, gusto na ko ipabot din ninyo ang background. Ang background of the study. Sa pagtuon na to sa Bible mga kaigsunan, importante kayo nga atong sayro ng background. Unsa may mga background? Bisan isa lang ka verse kay kasagaran man God. Natay ma-encounter isa lang ka verse para sa tong firstborn of all creation. Mo-conclude na dayon ang uban nga tanawa lagi si Kristo anak ra lagi gyud, binuhat ra lagi gyud. Bantay mo, isa lang na ka bersikulo. Importante ang background of the study. Unsa man ni? I-consider mga kaigsunan ang i-consider na to ang political background, sociological background, na ako'y gitawag og cultural background mga kaigsunan. Now, bubalik ko sa political background. Kabalo ba mo, sa panahon na Isaiah, na ay duha ka country sa north ug south. Di ba natunga ang Israel? Di ba natunga panahon ni Rehoboam o Jeroboam pagka wala na ni Hari Solomon? Di ba unang king sa Israel kinsa gani kinsa unang king? The first king, yes, si Saul. Ikaduha, yes, David sa Israel. Isa pang Israel. Ikatulo, kinsa man ang king sa Israel? Si Solomon. Sa diha nga namatay si Solomon, nisunod ang iyang anak na si Rehoboam. Pero ang story mga kaigsunan, ang Israel nagpakitambag kang Rehoboam. Pero wala na din og tarong ni Rehoboam. Unsay gihimo ni Rehoboam? Nagpatambag siya una sa mga hamtong, pero wala niya gipaminaw ang mga hamtong. Unsay nahitabo? Naminaw sa tambag sa mga batan-on. Ang gingon sa mga batan-on, ingna nga kung ang imong papa sa una gipapaak sila og migas, ingna imuha tanga. Mas grabe. So nahitabo mga kaigsunan na suko ug maayo ang katawhan sa Israel